Kakaunti na nga ang nabibili ng piso, tapos ang bigas, tataas pa raw ang presyo. Bakit nga ba posibleng umabot sa 62 pesos per kilo ang bigas? Ngayon pa lang, pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga consumer sa posibleng pagmahal ng bigas pagpasok ng Burr months. Yan ay kung hindi raw gagamitin ng mga magsasaka ang mga iminumungkahi nilang alternatibong pataba. Ang pagsasaka ng palay ay para ding isang negosyo. Kung mas mataas ang puhunan, mas mahal ang presyo ng produkto. Fertilizer o pataba ang isa sa mga ginagastusan ng mga magsasaka tuwing nagtatanim sila ng palay. Dito sa Pilipinas, urea ang karaniwang ginagamit ng mga magsasaka. Isa itong nitrogen-based fertilizer na nakatutulong para mapalago ang palay at maparami ang kanilang ani. Ang dating 1,650 pesos na sako ng urea fertilizer, nasa 3,000 pesos na ayon sa Department of Agriculture. Dahil mas mahal na pataba ang ginagamit sa pagtatanim, inaasahang sisipa rin ang presyo ng bigas sa anihan sa Setyembre. Mula sa dating 45 hanggang 55 pesos per kilo na presyo ng regular at well-milled rice, posibleng maging 60 hanggang 62 pesos per kilo na ang bentahan sa magandang kalidad ng bigas. Paliwanag ng DA, epekto ito ng krisis sa Middle East. 36% ng supply ng urea fertilizer ng mundo ang nagmula sa Persian Gulf. Nang magsara ang Strait of Hormuz, kasamang naipit ang delivery ng fertilizer. Pero kung tutuusin, maliit na porsyento lang naman ng nitrogen-based fertilizer sa Pilipinas ang nagmumula sa Persian Gulf. 15% ang inaangkat natin mula sa Qatar at 4% naman sa Saudi Arabia. Mas malaking bulto pa rin daw ng nitrogen-based fertilizers ang inaangkat ng ating bansa mula Indonesia, Brunei, China, Malaysia, Vietnam at iba pang bansa. Ang problema, ang presyo ng pataba mula sa mga bansang yan apektado rin ng global prices at mas mahal na freight cost o halaga ng transportasyon dahil sa krisis sa Middle East. May mga alternatibong pataba naman daw na pwedeng gamitin ng mga magsasaka. Isa riyan ang biofertilizer. Ang 1 kilong biofertilizer na nasa 750 pesos ang halaga, pwede raw ipalit sa 2 sako ng urea na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 6,000 pesos. Ang isa pang tinitingnang solusyon ng DA, ang pagbebenta ng pinaghalong imported at local rice o ang rice blend. Mas mura kasi ang imported rice kumpara sa bigas na inaani rito sa ating bansa. Kaya kung hahaluan ng inangkat na bigas ang ibebenta sa merkado, bababa raw ang presyo, sabi ng DA. Bukod sa imported rice, pwede rin daw haluan ng white corn ang bigas. Lalo't 17 to 18 pesos per kilo lang ang puting mais, kaya tiyak daw na mahihila nito pababa ang presyo. Ang mix naman ay 50-50 o kalahating mais at kalahating bigas. Ang tanong, ano kaya ang magiging lasa nito? Magugustuhan naman kaya yan ng masa? I've been eating it personally. Okay siya. Actually, I couldn't really tell the difference eh. Paglilinaw ng DA, short-term solution lang ang rice blend. Patuloy raw nilang pinag-aaralan ng mga hakbang na pwede nilang gawin para maging stable ang presyo ng bigas sa gitna ng krisis. Ako po si Bernadette Reyes para sa GMA News.